Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali, ang pag-uusapan nga pala natin ngayon mga ka-horror ay yung tungkol doon sa mga agimat o gamit na napupunta sa atin. Kung ito ba ay ibinigay sa atin o binili natin. Isa kasi ito sa mainit na pinagdidibatihan dito sa mundo ng lihim na karunungan, yung tungkol dito sa agimat na alin nga ba ang mas mabisa, yun bang ibinigay sa atin o yung binili natin. May mga nagsasabi kasi na mas mainam daw yung agimat o gamit na ibinigay o ipinamana sa atin, lalo na raw kung ito ay galing sa isang lehitimong albularyo o antingero. Dahil ibig sabihin daw noon ay kusang loob itong ibinigay ng nagmamay-ari ng gamit at ito naman ay bukal sa loob nating tinanggap, kaya mas mabisa ito. Pero syempre may paliwanag rin ng ilan na kung saan mas mabisa raw ang agimat o gamit na binili, lalong lalo na kung ito ay nakuha mo sa mismong mga sikat na antingero at mga legit na antingerong nagbebenta ng gamit. Pero ano nga ba ang totoo? Alin nga ba ang mas mabisa? Yung gamit nga ba na binigay o ipinamana sa'yo? O yung gamit na binili mo sa mga legit na antingero? Agimat na binili, ito ay mas mainam kung ito ay galing sa kakilalang manggagawa o albularyo, lalo na kung may kasamang ritual o dasal. May kumpletong proseso ng pagbabasbas, halimbawa orasyon, pag-aalay at pagtuon. Sineryoso mo ang pagbili, hindi lang parang souvenir. May paggalang, paniniwala at commitment kang aalagaan ito. Pero ang bisa ng binili ay minsang nakasalalay sa motibo ng pagbili. Kung binili lang ito dahil uso o pang proteksyon pero walang paninindigan sa paggamit, humihina raw ang bisa ayon sa mga matatanda. Pag-usapan naman natin ang agimat na ipinasa o ibinigay. Mas mainam raw ito kung ipinasa sa iyo ng tagapagmana, lolo, tatay, guro o isang nakatatandang antingero. May kasamang ritual ng pagpasa o panuto kung paano ito gamitin. Ang nagbibigay ay may malakas na espiritual na koneksyon o debosyon sa agimat. Sa maraming paniniwala, mas makapangyarihan daw ang agimat na pumili sa iyo. Ibig sabihin, kusang binigay o dumating sa iyo. May kasamang utang na loob o tungkulin. Halimbawa, bantay ka ng agimat na iyon. Hindi mo binili pero pinanalangin mo ng taimtim at kusa itong dumating, gaya ng regalo mula sa kapalaran o gabay. Konklusyon: kung binili mo man o ibinigay, ang tunay na bisa ng agimat ay nasa puso, paniniwala at tamang paggamit. Ang agimat ay buhay kung pinaniniwalaan, inaalagaan at pinangangalagaan ang kaugnayan mo sa espiritong nasa loob nito. May agimat na walang bisa kahit mahal dahil hindi ito tinanggap ng loob mo. May agimat na simpleng bigay lang pero nagiging malakas dahil may bukal sa loob at malinis na hangarin ang tumanggap. Sabi ng matatanda, mas makapangyarihan daw ang agimat na kusang binigay, lalo na kung galing sa taong may bisa, gaya ng albularyo, lolo o isang antingero. Pero kung binili mo ang agimat at pinagtiyagaan mong alagaan, may dasal, may orasyon at may paninindigan ka, maaari ring tumalab ang bisa nito. Ang agimat, kahit saan galing, ay walang silbi kung walang paniniwala. Pero kapag tinanggap mo ito ng bukal sa loob at may respeto ka sa kapangyarihan nito,
doon lang ito magkakaroon ng bisa. Kaya binili man o bigay ang isang agimat, ang tunay na bisa nito ay nasa puso ng magtatangan. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.